Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang programang Global na Tayo atid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services na nasa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Kasama po natin sa ating Global na Tayo team sa Master Control si Mr. Milo Junela at sa ating Wirecast Operations, of course, nandiyan pa rin si Hero, at sa ating live audio streaming kasama natin si Mr. Leo Magpayo, ang ating acting broadcast supervisor, and of course ang ating executive producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. At para po sa araw na ito ng programang Global na Tayo, special po ang edisyong ito sapagkat dito sa ating programang Global na Tayo, mapapakinggan po natin ang mga tinig ng ating isa sa mga OFW para po makuha ang kanilang mga saloobin at opinyon tungkol po dito sa mga nangyayari ngayon sa ating inang bayan. Partikular, lalong-lalo na para sa ating mga OFWs ito ha. Siyempre, tayo nagbibigay halaga, binibigyan pahalaga po kasi ng himpilang ito at ng pamahalaan ng Administrasyong Marcos Jr. Ang mga overseas Filipino workers natin, land-based man ito or sea-based, binibigyan halaga po ng Marcos Jr. Administration ang mga tinig ng ating mga OFWs. Kaya't dito bibigyan daan natin, gagawin nating instrumento itong ating programang ito upang makapaghatid ng mga tinig, pananaw ng mga OFWs natin, Filipinos living and working abroad. Lalo na sa mga issue, mga balita na dapat nalalaman ng ating mga OFWs at para sila ay nakapagbibigay ng kanilang saloobin. Kasi bagamat kayo nasa labas ng bansa, napakalaki po ng pagpapahalaga na ibinibigay sa inyo dahil na rin po sa napakalaking contribution, napakalaking tulong na ibinibigay din ninyo mga OFWs, land-based o sea-based, sa ekonomiya ng Pilipinas. Napakalaki po ng contribution nyo, lalo na sa mga inyong mga remittances na pinapadala sa inyong mga pamilya sapagkat bahagi niyan ay napupunta sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga taxes na binabayad tuwing nagpaparimit kayo o tuwing tumatanggap sila ng inyong mga remittances. And speaking of kaban ng bayan, isa sa mga pag-uusapan natin sa tinig sa pulso natin at sa tinig ng OFW natin ay ito pong nangyayaring masugid na kampanya ng pamahalaan sa pangunguna ng Marcos Jr. Administration laban sa korupsyon, partikular dito po sa malawak, malaganap at let me borrow the term karimari-marim na mga flood control projects, mga ghost projects, mga flood control projects na hindi natapos, mga flood control projects na super substandard, sabi nga ni Secretary Vincison ng DPWH, At syempre, ito pong mga pondo na ginamit sa mga anomalous flood control projects na ito ay galing sa kaban ng bayan. Bilyon-bilyon piso, almost 1 trillion, pero talagang bilyon-bilyon ang nawala sa kaban ng bayan at napunta lamang sa bulsa at pakinabang ng iilan. Ang masakit dito, may kasama po ritong mga allegedly ay mga government officials. Meron ding mga nasasangkot na mga mambabatas. Sa magkabilang panig, pag sinabi natin sa magkabilang panig, sa House of Representatives at maging sa Senado. And of course, pag sinabi natin mga government officials, yan po yung mga nasasangkot ngayon ng mga official ng Department of Public Works and Highways. Meron na nga po yung iba nag-resign, yung iba biglang nag-retire, pero hindi po yun dahilan para hindi sila humarap sa anumang pagdinig ng Senado at ng Kongreso, maging ng ICI, itong tinatawag na Independent Commission on Infrastructure na nilikha ni Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan ng Executive Order 94. Hindi po dahilan na sila ay nag-resign,
sila'y nag-retire at wala na sa serbisyo gobyerno, hindi po dahilan yon para hindi sila mapatawag, hindi dahilan yon para hindi sila sumailalim sa investigasyon at mapatawan ng karampatang penalties o parusa na nararapat at higit sa lahat maibalik ang pondo na ninakaw sa kaban ng bayan. Yan. At tabayan naman po niya, may makakausap po tayo ang ating isang tinig ng OFW mula sa mula sa Middle East, no? Ayan. Kilala niya yan sapagkat siya yung nagbigay ng 4 na di ba? 4 na words na dapat lagi nating tatandaan. Di ba? Mamaya i-refresh ko po kayo kung sino siya. Pero bago ang lahat, dito sa Pilipinas, lalo na sa ating mga OFWs, Filipinos living and working abroad, anumang oras po, tayo ay nagsisimulang mag-broadcast. Paalala ko lang, tayo nagsisimulang mag-broadcast alas 7 ng umaga hanggang alas 3 up to 4 a.m. the next day. Yan po ay upang maihatid namin sa inyo ang mga kaganapan dito sa Pilipinas. Umaga man, tanghali man, hapon o gabi o anumang oras nyo kaming mapapakinggan sa inyong mga host country. Yan po ang aming serbisyo publiko para sa ating mga overseas Filipino workers. And siyempre, para na rin sa ating mga kababayan dito sa loob ng ating bansa. Alright. Kahapon, kung sinusubaybayan po ng ating mga kababayan dito sa loob ng ating inang bayan, maging ng ating mga OFWs, marami po sumusubaybay sa mga kaganapan dito sa Pilipinas. At marami rin po ako natatanggap na sumusubaybay sila sa pamamagitan na rin ng ating Radyo Pilipinas World Service. Kahapon, nagkaroon na po ng palitan. Bumaba na sa pwesto si late Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. Bumaba na po siya. Kusang loob siyang bumaba. Sabi niya, siya'y kusang loob na bumaba. Pinalitan po siya ngayon, may bago na po tayong House Speaker. Nag-take oath na po siya. In-accept niya na po yung responsibility at nag-take oath na po siya kahapon. Ang ating pong bagong House of Representatives Speaker ay walang iba kundi si 6th District Representative Faustino Boji D. III. Siya po ngayon ang tumatayong bagong House Speaker. At kahapon nagbigay siya ng kanyang acceptance speech, ng kanyang oath-taking at acceptance speech, at ihatid po namin sa inyo ang ilang mga bahagi ng kanyang naging acceptance speech. Himayin natin yung kanyang mga sinabi, himayin natin yung kanyang mga naging pahayag upang malaman nating lahat, kayo man ay nasa labas ng bansa o nasa loob ng bansa, sa kanyang mga naging pahayag. Ito ba ay panghahawakan natin mula sa kanya bilang namumuno ngayon ng House of Representatives? Ito ba ang hinihintay nating pagkakataon upang makabangon at magbago ang House of Representatives at ang mga kongresista dito upang mabawi ang tiwala ng taong bayan sa Kongreso? Narito po ang unang bahagi ng pahayag. Patid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan. Naiintindihan ko po kayo. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, alam na alam ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig baha. Sa ngalan nila, tinatanggap ko ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House. Yung unang bahagi ng acceptance speech ng ating bagong House Speaker, House Speaker Boji D. So tinatanggap niya ang posisyon at ang hamon na kasama sa kanyang posisyon bilang House Speaker. At kinikilala niya yung mabigat na responsibilidad nito. At iyan ay bahagi lamang ng unang bahagi ng kanyang talumpati. So pag sinabi natin tinatanggap niya yung responsibilidad at yung hamon, he takes full responsibility kung ano mga mangyayari simula kahapon hanggang sa mga susunod na araw, hanggang sa mga pagdating ng mga pagdinig, patuloy na pagdinig ng Senado at ng Kongreso, maging ng mga isasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Narito po ang pangalawang bahagi ng kanyang pahayag.
Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Ako po ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalaan upang tayo ay bumangon muli. Under my leadership, this house will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Malinaw ang binanggit ng ating bagong House Speaker. Inamin niya na may pagkukulang sa Kongreso. May pagkukulang ang mga kongresista sa taong bayan. At mababang loob niyang hinihingi ang pangunawa ng publiko. Nabigyan sila ng ng pagkakataon pa upang sa kanyang sariling pananalita maibangon ang reputasyon ng House of Representatives at maibalik ang tiwala ng taong bayan sa kanila. Pero maraming nagsasabi, are these mere words? Are these mere rhetoric? Salita lang ba ito? Namumutawi lamang ba ito sa bibig ng isang House Speaker na kung saan pinamumunuan niya ang isang House of Representatives na bugbog na ngayon sa skandalo? Nabugbog na ngayon sa kontrobersya dahil dito sa anomalous flood control projects. Umaasa tayo at ang lahat ng Pilipino na hindi lang ito salita kung hindi gagawin. Sabi nga nila, it remains to be seen and you must walk the talk. Diba? Yun ang nila. You must walk the talk. At ika nga, sa gagawin ito ni House Speaker D, siguradong marami siyang masasagasa ang mga kapwa niya kongresista. Dahil ayon mismo sa kanya, tulad ng sinabi ng Pangulong Marcos Jr., walang kaibigan, walang kaalyado, walang kapamilya. Nasasantuhin dito sa ICI investigation at sa mga mapapatunayang nagkamal sa kaban ng bayan. Narito po ang isa pang bahagi ng kanyang naging talumpati. Alam kong maaaring maging puno ito ng panganib. Dahil sa mga maaaring matapakan, sinusugal ko ang aking pangalan na matagal ko pong pinagpaguran. Yayakapin ko ang sakripisyong ito nang maibsan ang mas mabigat na sakripisyong kinakaharap ng ating mga kababayan. Malinaw sa akin na higit matimbang ang aking pananagutang itaguyod ng ating saligang batas at unahin ang kapakanan ng mas nakakarami. Hindi ko hayaan ang sino man na membro dito sa 20th Congress na gamitin ng Kongreso para sa kanyang personal na interes. Panahon na nang ituon natin ang ating paningin sa mga pangailangan ng ating mga kababayan. Sila ang rason kung bakit tayo naririto. Huwag sana po natin kalimutan yan. Sila ang unahin natin bago ang pangsariling kapakanan. Kung meron pong dapat na managot sa mga umuugong na mga paratang na ito, titiyakin natin na magiging patas ang mga pagdinig at kung meron mang mga pangalang nabanggit sa mga pagdinig na ito,
may mga tamang forum para sila ay makapagpaliwanag. Tayo po ay magiging transparent at accountable sa ating mga gawain. Kung kinakailangan, makipag-ugnayan sa mga naglalabas ng saloobin, ako po mismo ang harap para makipag-usap. Makikinig po kami sa daing ng ating mga mamamayan. Makikinig po kami sa inyong mga boses. Ito lang ang paraan para lumabas ang pawang katotohanan at dito lang masisimulang matanggal ang agam-agam ng ating mga kababayan. Sa mga kasamahan ko sa Kongreso, magtatagumpay lamang po tayo kung tayo'y magkakaisa upang makamit ang hangaring ito. Buo po ang aking paniniwala na mas nakakarami sa ating mga kasamahan ang nangangarap at handang magtrabaho ng tapat para mapabuti ang ating bansa. Transparency and accountability. Yan po ang paiiralin sa Kongreso. Yan po ang naging pahayag ng ating bagong House Speaker, Boji D. III. And we will hold him to that. Pangahawakan po ng taong bayan ang mga naging pahayag na yan ng ating bagong House Speaker. Bilang pabagong panimula at bagong chapter sa kasaysayan ng House of Representatives. Pangahawakan po ng taong bayan. Pangahawakan po yan ng ating mga overseas Filipino workers, land-based man o sea-based, na wala kayong kikilingan, wala kayong poproteksyonan, wala kayong pagtatakpan, at haharapin ninyo ang mga kababayan nating naglalabas ng sama ng saloobin nila sa mga nangyayaring anomalya. Hindi lang sa flood control projects, kundi sa iba't iba pang mga proyekto ng gobyerno. Gayon na rin sa mga dispalinghadong mga serbisyo ng gobyerno, hindi lang sa mga infrastructure projects. Sapagkat karapatan po ng ating mga kababayan ang maglabas ng saloobin, ipahayag ang kanilang sama ng loob, sapagkat ang bumubuhay at nagbibigay ng dugo sa buwis ay ang pera na nanggagaling din sa taong bayan. Sa ating mga OFWs sa pamamagitan ng kanilang mga remittances, sa ordinaryong Pilipino sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis. Gayon din sa mga negosyante na nagtatayo ng mga negosyo, nagbabayad ng mga license fees at kung ano-ano mga fees at taxes na pupunta sa kaban ng bayan. Pero nalaman natin na nauuwi lang sa bulsa ng mga opisyal ng gobyerno at mga allegedly napubulta rin sa mga mambabatas. Puno na po kasi ang ating mga kababayan. Sawa na sila, pagod na sila sa ganitong uri ng pamamalakad. Kaya mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagsiwalat na malaki ang problema sa paghawak ng pondo sa mga flood control projects. Tandaan po natin, ang Pangulong Marcos Jr. po mismo ang nagsimula nitong pagsisiwalat na ito. Lalo-lalo na sa mga 15 contractors na nakakopo ng mayoriya ng mga flood control projects sa buong Pilipinas. Kaya't umaasa po tayo na sa pamamagitan ng pagkakatalaga ng bagong House Speaker, gayon na rin ng pagkakatalaga ng bagong Senate President sa katauhan ni Senator Tito Soto at ng ICI, makakamit po natin ang tamang hustisya, lalo na sa ating mga ordinaryong mga kababayan, para po malaman natin kung saan napunta ang buwis na binabayad natin sa pamahalaan at maibalik ito sa kaban ng bayan at magkaroon ng accountability o mapanagot ang dapat managot. Magbabalik po ang programang Global na Tayo makalipas ang ilang paalala.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At tulad po na nabanggit ko kanina, napakinggan ninyo yung ilan sa mga bahagi ng pahayag ng ating bagong talagang House Speaker, Faustino Boji D. III. Pinalitan niya po si Representative Martin Romualdez bilang dating House Speaker. So ulitin ko po, may bago na po tayong House Speaker sa House of Representatives sa katauhan ni 6th District Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Ngayon, alamin natin ang pulso, ang tinig ng ating mga OFWs. Ano po, land-based man o sea-based. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina. Napakahalaga at binibigyang halaga ng himpilang ito ang tinig at boses, opinion ng ating mga overseas Filipino workers. Gayun na rin ang pagbibigay pahalaga ng gobyerno, ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ating mga OFWs. Dahil sa napakalaki at importanteng role na ginagampanan ng ating mga OFWs para po sa ekonomiya ng bansa, para po sa pamilya na kanilang pamilya na nandito sa Pilipinas. Kaya pakinggan po natin, kasama natin si Arlene Navarro, isang OFW mula sa Saudi Arabia. Nakasama na po natin si Arlene dito sa ating programa. At siya po yung nag-publish ng isang libro. Ayan, para sa ating mga OFWs, pamphlet. So, mamaya, baka naalala po nyo yan, pero makakasama na po natin siya, nasa linya na po natin siya. Arlene Navarro, ang ating OFW mula sa Saudi Arabia. Magandang umaga, Arlene. Good morning mula dito sa Pilipinas. Good morning po, and good morning sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Alright, Arlene, napatawag kami upang bigyang halaga ang tinig at pulso ng ating mga kababayang OFWs hinggil sa mga nangyayari dito sa ating inang bayan sa Pilipinas, partikular dito sa paglaban ng Marcos Jr. Administration laban sa korupsyon. Lalo na dito sa mga anomalous flood control projects na ito na bilyong-bilyong piso ang nawala sa kaban ng bayan at napunta lamang sa bulsa ng ilang mga government officials, private contractors. At allegedly, may nasasangkot pang mga mambabatas mula sa Kongreso at sa Senado. Sang-ayon ba kayo, nasa tamang direksyon ba ang ginagawang hakbang na ito ni Pangulong Marcos Jr. at ng pamahalaan dito sa ginagawa nilang paglaban sa korupsyon? Opo naman, kahit naman po siguro saang mangyari yan, at kung may nakitang mga sabihin na nating, ano bang term ko doon, kabulastugan, kahit saan mangyari, may mangyayari
investigasyon talaga. At lalo na nangyari mismo yung kautusan galing mismo sa kay Pangulong Bongbong. So walang choice kundi talaga sumunod ang mga nandyan sa ibaba para imbestigahan yung mga nangyayari. Sang-ayon po ako, personal kong opinion, sang-ayon ako sa ginawang investigasyon na to. Alright. Anong pakiramdam nung naririnig nyo na yung inyong itong napakalaking halaga, bilyong-bilyong pisong halaga na mula sa kaban ng bayan ay napunta lamang sa mga anomalous, sabi nga nila, batay sa mga investigasyon na lumalabas, ghost projects, yung iba hindi natapos, yung iba substandard, napakalaking halagang pera napunta sa bulsa ng mga kontraktor, sa mga opisyal, ilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, at maging allegedly, maging sa mga ilang mga kongresista at senador. How does that feel mula sa isang OFW na ilang taon na kayong nagtatrabaho dyan at nagpapadala ng mga remittances at nagiging bahagi ng kaban ng bayan yung mga remittances o buwis na binabayad ninyo? Alam niyo, sir, yung unang balita na sumabog yan, nakakapag-ngit-ngit sa totoo lang, sa aking opinion. Yung tipong first time na narinig ko na may ganong halaga na talagang kayang-kayang nakawin sa kaban ng bayan. And sir, ang sa opinion ko, hindi naman magkakaganito din yung ating mga kontraktor kung walang humihingi ng mga politiko. Kasi kaya ang nangyayari kasi is nagiging substandard na. Sabihin na nating substandard o hindi na naiituloy dahil nga sa dami ng binibigyan nila, sa dami ng mga humihingi sa mga kontrakto ng mga percentages, ano na lang yung matitira. Although inamin naman din nung mga contractors na malalaki din yung nakukuha nila and hindi natutuloy at mga ghost project na din nga. Pero nakakapag-ngit-ngit sir yun hindi tama na lukuhin nila yung taong bayan, especially yung mga taong nagdurusa sa baha na inaasahan nila na kinabukasan o sa sunod na bagyo wala na silang baha at hindi na sila papahirapan pa nito. Pero ilang taon na, halos lifetime na nga na problema, especially sa Bulacan, na ganyan yung problema nila na hindi hanggang ngayon masolusyonan. Tapos may maririnig pa tayong mga ghost projects na napakarami dyan sa Bulacan. So, talagang sinakyan ng lahat ng contractors, sinakyan din, masasabi ko sinakyan ng mga politiko kung sino man yung involved. Hindi po sir, nag-iisa ang contractor lang dyan Opinion ko sir yun. Laging may madadawit at may kasama yan. Hindi naman po magiging reality or realidad yung isang kontrata ng contractor kung walang approval ng isang politiko o kung sino man yung mga nandyan na mambabatas sa distrito nila. Or mayor sa kababaan, yun sa LGU, sa DPWH mismo. So, ang dami pong chain. Yan po kasi ay magkakadugtong na. So, yun po ang opinion ko, sir. Wala sigurong magiging dahilan para sabihin hindi kasama ang politikong ito. Kasi it's a chain. Okay. So, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, Arlene, na makaharap ang Pangulo at makausap siya, anong sasabihin mo sa kanya? At anong maire-recommend mo sa kanya? Siguro sasabihin ko muna magpasalamat kasi okay, siya yung kaya nagkaroon ng ganitong investigasyon dahil sa kanya. Nakita niya yon, yung mga kabulastugan na yon. Pero sana magtuloy-tuloy, sana hindi matigil,
at sana walang kikilingan. Kung sino man ang may kasalanan, sana ituloy-tuloy ang pananagutan. Kasi at the end po ay hindi iisang tao ang makikinabang nito kung magkakaroon ng katarungan, kasi buong bayan yung masasagip dito. Hindi lang bansa natin. Kaisa po kaming mga OFWs. Minsan nakikinig nga kami sa mga balita na araw-araw nakikinig, pero minsan nakakapagod na rin, sir. Alam niyo yung meron kang trabaho, pero at the end gustong-gusto mong marinig, pero ito yung mapapakinggan mo na nagtuturuan, yung blaming culture ng ng mga Pilipino hindi nawawala. Yun lang po, sana sasabihin ko, sana tuloy-tuloy at walang kikilingan. Ayun. At magkaroon ng katarungan. Alright. Yun lang po. Pero bago kita bitawan sa panayam na ito, Arlene, meron kang 4 na salita doon sa ating unang pagkikipagpanayam sa iyo, di ba? Meron kang 4 na salita na dapat laging inaalala at sinasambit ng ating mga OFWs to keep them healthy in mind and spirit. Ano yung 4 na salita na yon? Well, siguro sasabihin dapat din ito ng mga OFWs sa ating mga politiko at sa lahat, sa kanilang sarili, na I'm sorry kasi siguro may mga nasasabi kami sa inyo na hindi magaganda, pero ito ay para sa ating bayan. Please forgive me sa mga nasabi ko. Masakit man yan o hindi, patawarin mo ako. Pero dahil mahal kita, I love you. And yes, thank you pa rin kasi ginagawa nyo yung dapat nyong gawin para sa ating bansa. Wonderful. I love you. What do you call this? I'm sorry. Please forgive me. I love you. And thank you. Wonderful. Maraming salamat, Arlene Navarro, sa oras na pinagkaloob mo sa amin. Alam kong busy ka at yung oras, yung time difference, I know it's hard, pero pinagbigyan mo pa rin ang ating himpilan. Kaya dyan, we appreciate it very much. Maraming salamat, Arlene Navarro. Thank you, sir. Thank you so much. Ang ating pong kababayang Arlene Navarro, all the way from Saudi Arabia. Yan po ang tinig ng ating isang kababayang OFW. At tayo po'y naniniwala sa kanyang mga nabanggit. At para na rin sa ating iba pang mga kababayang Pilipino na naninirahan na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Ito po yung tinig ng OFW. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipinditan ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating lahat ng nakaagapay sa edisyong ito, mula sa ating Master Control, sina Milo Junela, sa Warka, si Hero, sa ating live audio streaming, of course, si Leo, and of course, ang ating executive producer for today, and always, si Miss Stephanie Vicente Toledo. Stephanie Vicente. Ano po? Ayan, maraming salamat, Steph. Alam kong medyo pressure tayo ngayon itong mga nakalipas na araw, pero thank you very much for always being here, okay, sa ating programa. At sa ngalan po ng lahat ng pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito naman ang inyong lingkod, Ray Sampang, para sa programang Global na Tayo. Hanggang sa susunod na edisyon. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.